So, good day, good day. So, mag-change oil tayo ngayon ng ating ADB 160. Yan. So, shoutout pala sa ADB 160, Nation and Eastside. Alright. So, yan. So, bale, syempre, palitan rin natin yung scooter gear oil natin. Palitan natin yan. Syempre, palitan natin yung gear oil natin. Pero, lagyan natin itong nano moly. Yun. So, shoutout pala kay Sir Mel, Speed Up Garage. May pa-sticker pa. So, order tayo dyan. Subukan natin nano moly sa ating sa gearbox natin yan. And then syempre ito shoutout pala sa ADB 160 Nation. Ang oil kasi na to panalunan natin to sa ano. Wala na ba? Yan sa second anniversary yata no ano, ng ADB 160 sa paraffle nila. So so yung napunta sa akin is itong synthetic base yan. So hindi siya fully synthetic. So may AX7 siya. Ayan, may marami siyang shell advance, may AX7, may AX5. Yun, may pang long ride, ganyan. So, subukan natin itong EX7 yan. So, parang ano to eh, parang fuel economy. Parang ganyan. Tapos yung X5 yata. Sa may pang engine, prolong engine, may mga ganyang klaseng ano natin eh, yung shell, yung shell advance na mga oil. May iba't ibang klase kung saan nyo gamit, kung saan nyo gagamitin yung motor nyo, ganyan. So, ito, try natin to. Parang first time kung mag-synthetic base na to, na ano, hindi siya fully synthetic. So, yun. So, try natin kasi naman nakatambak lang. So, yan. Siyempre, gagamitan pa rin natin yan ng nano moly. So, bali dito sa gear oil, dalawang takip lang ng nano moly. Tapos dito sa engine oil natin, so 800 ml yan. So, alam ko kasi 850. 850 yung sa ano eh, or 860 yung sa engine oil nung ADB 160 natin. So, kahit sakto lang to 800, tapos 60 ml na ito. Kahit magsobra lang 10 ml, okay lang yan. So, yan, 850 kasi yung sa engine oil natin. So, kahit magsobra, yun. Kasi ano yun eh, ito kasi, yung nano moly, 1 liter, isang bote ng nano moly. Kung sa sasakyan naman, bale, isang litro, ganun din. Kung makina ng sasakyan nyo is 6 liters. So, 6 na nano moly. Kasi ang nano moly is ano yan, kung para siyang ayaw ko na rin magbanggit. Kasi nagagamit rin ako ng ibang brand eh. Parang ganito din yung effect yun. Ito nga, increase top speed and horsepower, smooth and silent engine operation, ultimate engine protection, improve fuel efficiency, extended engine life. So, yung friction niya, may mga sample naman sa Sarmel yan, nakita nyo naman yan. Yung kumbaga, yung metal to metal friction, nalilesen. So, yun na, 2 times oil boost yan. So, kumbaga, yung kaskasan ng metal to metal sa loob ng makina natin o sa gearbox natin, mas nalilesen, mas smooth. At saka, mawala kayo ng coolant. Diba, hindi basta-basta mag-overheat yung motor or sasakyan nyo. Kasi nga, may nanomoly kayo. So, importante din yung coolant. Dapat i-check nyo rin yan, yung level ng coolant nyo. So, saan yung level ng coolant ko? Yun. Ito. So, mamaya check natin yan. So, yun lang. So, let's go! So, yan ang ganda ng pagkabalot yan ng nano moly. So, ano pinintay nyo? Kilo basket. So, subukan natin itong shell advance. So, bale, dito sa baba, tanggalin muna natin yung engine cap sa baba. Let's go! So, syempre, gagamit tayo ng Flytech. So, bagong-bago yan. So, socket wrench, ayan, brushette handle yan. So, gamit tayo nito, socket na, so may pang, extender, laking bagay yan. So, kahit di naman na siguro kailangan. Gamitan na lang din natin kasi may engine door ako dyan eh. Tapos size 12 na socket kompleto yun So may ratchet kayo. May ratchet tayo. So meron siyang kompleto na yung bala niya. Ano bang millimeter to? Ito makita. 8mm, 10, malamang ito yung 12. So 12, ayan, ito yung gagamitin natin. Tapos 13, 14, 15, 6, ito 19 pala, 19. Ito 17, 19. Ito is umiikot eh. So, tingnan natin sa likod. Yan. Tanggalin natin plastic para makita. So, yan. So, nakita nyo, ganda, di ba? So, 24, 22, and 20 siguro to. Yan, 21, 19, 17. Tapos ito, para di tayo may hirapan next time na gamitin natin to, is 14mm. Yan, 14mm, 13. So, ito yung 12, gamitin natin 10 at saka 8 yan. So, yan yung gamitin natin. So, yan, gamit na lang tayo ng extender. Yan, so let's go! So, para hindi kayo mahirapan, itong side ng motor ng sa ADB 160, dito kayo pumesto. So, baba nyo lang yung side stand para hindi kayo mahirapan. Hindi nakaharang doon. Kasi nakaharang yan kapag, So, baba nyo na lang para mas madali sa inyo. So, masyadong mahaba kapag may extender. So, tanggalin natin yung extender. Tanggalin natin yan. So, i-recta na natin. Alright. So, clockwise tayo. Pagtanggal yan, clockwise. Hindayin muna natin yan, clockwise. Ayun. Clockwise nga, yun. Bilis lang. Pagbalik yung mamaya, hand tight lang natin.
Medyo mainit-init pa tong ano ha. Medyo mainit pa kasi tong engine oil natin. Gamit ko lang nito eh. Mga 15 minutes ago. O 30. Kaya pinalamig ko muna. So, huwag niyo kalimutan, pag binalik niyo to, huwag niyo kalimutan yung ano, yung washer nito. Meron kasing washer to. Oh, yun, yung washer. Nakita niyo yung washer? Ah. So, kung tutusin, malinaw-linaw pa to. So, yung focus muna natin. I-drill lang natin maigi. So, kung makikita nyo, yun. Medyo malinaw-linaw pa to eh. Ano bang huli kong ginamit nito? Yan. So, yung ginamit nating oil nito, magandang klase rin. Kaya tinan mo, maganda pa oh. Hindi pa ganun ka lapot or or kaitim. Yan, makikita nyo. So, lapit natin ito. Labas natin. Yan. So, ang tinakbo ng ano natin is, ano lang to, mga, wala pa 4,000. Oops. Wala pa 4,000 yung tinakbo niyan. Yan. Tuloy-tuloy. Yan. Kaya natin mga 15 minutes siguro nagaganyan siya. So, yan. Yan. Kaya na muna natin dyan. So, yung huling, ito, yung oil pala na to is, ano to, oil ng Eneos. Yan. So, kilalang brand din siya. So, shout out Eneos. So, natandaan ko na kasi may kalendaryo dun sa ano eh. Sa loob. Sinong binili ko to? Dun yun sa ano eh. Sa Metro Tent dito sa Pasig. Yan. So, Eneos yan. So, ano pa yan? Yun o, malinaw-linaw pa siya o. Kita nyo, yun o. So, yan. Eneos. Magandang klaseng oil din yan. So, smooth din yung takbuhan natin. So, syempre, ito, first time natin mag-Shell Advance 10W40. Yan o, automatic for AX7 scooter oil. Syempre, isang 60 ml na nano moly. Yun, for less friction. Yan o, magandang ano yan, maganda sa makina. Iwas overheat kahit maubusan ko yung coolant. Kaya dapat, yung coolant nyo dapat double check nyo lagi na meron kayong coolant. If ever nawalan kayo, ito yung malaking tulong yung nano moly. Hindi basta-basta mag-overheat or makakatulong siya. Yung ano niya, yung oil na yan. Kasi yung makina nyo, madulas pa rin siya kung maubusan mo kayo ng oil or ano. Pero dapat ugaliin nyo mag-check ng engine oil. So dapat sabayan engine oil, gear oil, tapos linisin din natin yung filter. Ito. Yan yung oil filter. So tanggalin natin mamaya yan. So antayin lang muna natin yan. Habang inantay yan, tanggalin muna natin to. So syempre nga, tanggalin din natin tong dipstick. So bago natin tanggalin yan, lagyan lang natin ng basahan para hindi magasgas. Tapos counterclockwise naman yung pagtanggal nito. Yan. Smooth lang, di ba? Okay na ba? Yun. Yan, okay na. Para hindi na magasgas. Yan. Yan, yung lipstick. Yan. Kasi dito tayo maglalagay ng engine. Yun. So wala na yan kasi inano na natin yan. Yan, dumi oh, grabe. So linisin muna natin. Grabe yung dumi. So, yan. So counterclockwise yung pagtanggal dyan. So yan yung ano natin, engine. So kailangan gumamit tayo nito. Ano? So, pakita ko muna sa inyo to. Kung anong meron nito. Yan. So kung gusto niyo magkaroon nito, yan, click kilo basket lock. So napaka-useful nito. At saka yung oil niyo walang tapon. Sigurado. Gamitan natin ito. Kung wala kayong imbudo, so ito yung the best kasi adjustable siya, yun, no? Nabe-bend siya, yun, no? Oo, di ba? Cute. Tapos, na-extend siya, yun, no? Nabe-bend. So, ito yung the best kasi nabe-bend siya, tsaka ito. Dito yung ilagay yung ano niya, yung engine oil or yung nano moly na lalagyan natin mamaya. So, nilinisan natin yan. So, lagay natin ngayon. Iabang na lang natin. Para mamaya, yun, no? O, di ba? Swak na swak. Yun, no? Walang tapon, no? Di ba? O, yan. Tayo lang natin yan. So, abang na lang natin mamaya yan. Tapos salina natin, o, di ba? So, kung gusto nyo magkaroon nito, yan sa comment section or click yellow basket. Yan, ayos na ayos yan. Kasi bumili na ako nito kasi alam ko mangyayari to kasi talagang nag-DIY tayo. So, less gastos yan. Tipid tips to para at least kayo na lang mag-change oil at saka change gear oil. Tapos additional nano moly sa engine at sa gearbox natin. Alright? So, next. So, next step is tanggalin naman natin yung engine oil filter niya. Ayan, ililinisin natin yan, yung dito. So, gamit tayo ng socket wrench. Gamitin naman natin yung 17mm. 17. Ayan. So, yun lang. So, pa-counterclockwise ulit. Oh, medyo medyo ano yan, medyo mixi. So, gamit tayo ng extender. Yan. Yan. So, gamit tayo ng Flytech socket wrench. So, may extension na tayo kasi para mas madali siyang tanggalin. So, counterclockwise lang yung ikot.
Yun. So, first time matanggal to. Kaya medyo matigas-tigas. So, dahan-dahan lang tayo sa pagtanggal kasi, ano to may spring sa loob. Yan. Baka tumalsik kapag binigla natin. Yan. May spring to. Yun. Dahan-dahan lang. Yun. So, yan Ay, grabe. So, imagine Imagine. Ngayon lang natanggal to. First time to natanggal. Ano lang to? 4K. 4K lang to. Yan. So, dito natin lagay yung natin. Yan. Imagine 4K lang to. Pero ang dami niyang metal, Yan Oh my. Kung makikita nyo. So huwag nyo kalimutan to kasi merong washer dito, grabe. Kita nyo ba yan, guys? Ano lang to? Mga sa ano natin to sa oil natin. Ito yung engine oil filter natin So linisin lang natin to, grabe Wala pa ano to, ang ano ko pa lang, ang tinakbo ko pa lang is 3,400 or 500. Wala pa 4,000, imagine mo. Ang dumi na. So every change oil, linisin natin to, Kasama talaga dapat sa paglinis yan. So pagkalinis nyo, bugaan nyo ng hangin para mas madali matuyo. So balik lang natin ito mamaya. So ganito na yung pwestuhan yan, Yan, para hindi kayo ito. So ganyan, para mamaya. Yan, so linisin muna natin. Alright. So grabe, ang dumi. Yan dumi. Kita nyo ba? Yan. Iyo. So linisin lang natin to. Bugaan muna natin ng by using Jiso Life. Yan Ito yung advantage ng may Jiso ka, di ba? Pangbuga lang yan. Para matuyo agad. Yan yan ang purpose yun Yan, para matuyo agad. Alright. So ano pinintay nyo? Click yellow basket. Yan kasi nga tayo nag-change oil Oh. So ito yung engine. Ito yung engine filter natin. Kailangan matuyo yan. Para mailagay natin agad. Yan. So lagay lang natin dito. Yan. Pati yung spring. Yan. 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 Ito. Yan. So para matuyo. Tapos yung drain plug natin. Lagyan na rin natin yan dyan. Tapos yung dipstick natin. Yan. Para malinis na malinis. Yan. Alright. Ibabalik na nga natin itong engine oil filter natin. Ganyan lang. Tapos, yung cap niya. So, ang pagbalik niyan is clockwise naman. Yes, clockwise. Ganito lang naman yung ganyan. Ganyan lang. Para hindi kayo malito. Swak na swak. Yan. Yun. So, hand tight lang muna natin. Oh, yun. Kita nyo naman. Oh, hand tight. Yun. Huwag na mahirapan. Gamit pa rin tayo ng 70mm. Ayan, Pag na-hand-tight na, yan. Tsaka natin gamitan ng, syempre, ng Flytech. So, kanina, counterclockwise pagtanggal, diba? Ngayon naman, clockwise. Lipatan natin to dito. Yan. Huwag yung masyadong higpitan kasi baka ma-loose thread. Yan, saktong, okay na yan. Baka ma-loose thread naman. O, isa pa nga, konting pa. Para sure. Yun. Konti pa. Yan. Konti pa. Yan. Saktong lang. Yan. Nakas yan. Hindi nakakalas yan. So, Flytech lang. Ang saka lang. Alright. So, click yellow basket na sa Flytech. Poging-pogi yan. Yan. So, sunod natin is yung drain plug. Yan. So, ibabalik na pala natin yung drain bolt niya. Yan. Pero, huwag niyo kalimutan yung washer nito. Yan. May washer kasi ito. So, ang washer guys nandito pa. Hindi pa natin nakukuha yun. Kapako na agad yan. Ito yung washer niya. So, linisin na natin. So, yung oil natin, tingnan nyo. So, ano to? Eneos. So, naka 1,000 na rin ako takbo or 1,500. So, yan. Pinalitan na lang natin yan. So, linisin muna natin tong washer. Yan. So, ito na. Yung drain plug natin. Okay na yan. Nalinis na natin to. Tapos yung washer. Yan. So, syempre, lagyan muna natin yung washer. Paano naman to? Pa counterclockwise. Yan. Shoot lang natin. Isa lang naman yung butas dyan. Shoot na natin yan. Saan na ba yun? Ayan, ito. Counterclockwise yan. Make sure na yung washer nandyan na. Okay, dyan yung washer. Na-shoot naman na natin yan. Yan. Counterclockwise lang. Yan, hand tight. Saka natin gamitan ng Flytech socket wrench.
So, counterclockwise. So, lipat natin yan. Kasi kanina clockwise yun. So, counterclockwise na. So, masyadong mahaba to. Tanggalin natin. Ito na lang yung gamitin natin. Maiksi lang. So, counterclockwise na yan. So, huwag masyadong higpitan. Oops! This. So, mali tayo. 70mm to. So, gamit tayo ng 12mm. Ito pala. 12mm. Oops! Okay, so, counterclockwise. 12mm. Yan. So, counterclockwise. So, ito yung ganyan natin ha. So, gamit tayo ng 12mm na. Para dun sa drain plug natin. So, 12mm. Counterclockwise. Yan. Saktong higpit lang. Kasi baka naman ma-lustre dyan. Yan. Ayan. Yan. Katakot. So, okay na. So, at least, takpan muna natin yan. Nalinisan natin to. And ngayon, mag-change oil na tayo. Lagyan natin yung panibagong oil. Alright, using Shell Advance AX7 scooter oil. Synthetic base, yan. And 1 nanomoly. 1 liter and 1 nanomoly. Yan. Alright. So, yung 60 ml ng nanomoly, dapat, ano to, isang bote ng nanomoly, 1 liter dapat na engine oil. So, yung advance natin, Shell Advance natin na AX7 na synthetic base, 800, ano yan, 800 ml. So, ang ADB 160 kasi is 850 ml yung engine oil na dapat ilagay. So, 800 to, tapos, plus 60 ml na nanomoly. So, lagpas siya ng 10 ml. So, okay lang yan. Okay lang yan. Wala namang problema yun. So, lagyan na natin. So, ginaganda pala dito sa ano, tinan nyo, sa nanomoly. You know, yung pinipare na Sir Mel Speed Up Garage, you know, bukod sa cover nilang plastic, nilagyan uli nila ng plastic in case na para sigurado na hindi matapon. So, may plastic siya uli. Tapos matindi yung pagka-bubble wrap niya. So, butasin na natin yan. So, lagyan na natin yung engine oil. So, engine oil ng Shell Advance. You know, buksan natin. So, nakita nyo pala kapag urig yung engine oil na mabibili nyo, may QR code dito. Tapos yung ano niya, yung parang yan, oh, parang nagkikristal-kristal yan, oh. Yung lagayan niya. Tapos dito, tuklapin nyo. Tinuklap ko na to kanina eh. Yan, parang merong nakalagay dyan na ano. Ewan ko ano yan. Nakalagay dyan. Yan, tinuklap natin yan. May Chinese na ewan dyan. So yan, yan yung urig. Yan yung urig. Yan. Yun daw yung sabi. Hindi na natin alam kung sigurado. So ganyan lang gawin niyo kung makasigurado kayong ano, urig yung mabibili nyo. So buksan muna natin to. Yan. So makita nyo sa video natin. Yan o. Oh, ganyan yung oil ng Shell Advance. So syempre yung drain plug natin, sarado na natin yon para walang kaatalsik. Wala hindi masayang yung oil natin. Kasi kapag hindi natin nasarado yun, sayang to. At saka ito, yung imbudo natin. Oh, napaka-useful, di ba? Napakaganda. Yun. Walang tapon yan. Oh, di ba? Swak na swak. Oh, di ba? Walang tapon. Swak na swak yan, oh. Tak-tak pa natin yan. Yan. So, okay na yan. So, diretso na yan. Tapos, yung nanomoly natin, syempre, lagay na natin yung nanomoly na yan. Diba? So, butasin lang natin. Yan. Yan. Tandaan lang, baka mapunta yung plastic doon. Yan. So, ang itsura ng nanomoly natin is, pakita ko sa inyo. So, yan yung itsura niyan. Yan, oh, yun, oh. So, mamaya sa gear oil natin, ano lang yan? 2 cup lang. Halo natin sa gear oil natin. Yan. Yan ang halo natin. 2 cup lang. So, ngayon, buhos na natin to. Nanomoly. Yan. Alright. Tingnan natin kung... Oops, nakapon pa. Sayang. Okay lang yan. Konti lang. Yan. So, lagyan natin ganyan. Para tumulo talaga siya. Diba? So, ganun lang. Tapos, after nyan, balik na natin yung dipstick natin. Nalinis na rin naman natin yun. Yan. Yan, okay. Tapos natin to. Meron pa. Yun, meron pa. Yan. Okay na. So, kunin na natin yung dipstick. So, yan na. Okay na yan. Taktak lang natin. Para sure na sure. Yan. Panalo. So, kabit lang natin itong dipstick. Okay na ba? So, yung procedure, clockwise lang.
Huwag na masyadong hipitan. Plastic lang kasi ito. Yan. Alright, so next natin, gear oil naman yung papalitan natin. Gear oil. So ngayon naman, open natin yung gear oil niya. Drain natin yan. So open natin kapag nag-drain, ito yung tanggalin natin. Ito naman ang open natin. Tanggalin natin kapag mag-ano tayo. Re-refill na tayo ng maglalagay na tayo ng gear oil with nanomoly. So open muna natin to. Tingnan natin kung ano itsura ng counterclockwise. Yan. Yun. Tapos, yun na, nag-delete na. Tingnan natin. Bubulwak na to. Tingnan natin kung ano itsura. Uy, makintab pa. Pero nalusong ko rin kasi sa baha to. Hanggang dito naman siguro. Ayun, basta nalusong ko siya. So, tingnan natin kung ano itsura. Pero maayos pa, oh. Malinaw pa. Yan, oops, tagal. Yan na, medyo mabahaba eh. Oh. Yan, oops. Yan. Grabe, haba rin pa yung roskas niya. So, inayos din to. Yung gear oil natin dito, inayos din to. Uy, malinaw pa oh. Green pa. So, maayos pa siya. Magandang klase pa yung ano niya. So, habang tumutulo siya, open na rin natin to. So, ito yung open natin. Dito tayo magre-refill. Counter clockwise din. So, dito tayo magre-refill. Yan. Open na muna natin to. Yan. So, ngayon naluan natin yung gear oil natin ayan, tingnan natin mamaya. Linaw pa nga yun. Kita nyo ba? Yan. So, habang nag-antay na tumulo, tsaka, advice ko lang, huwag yung pabugahan ng hangin yung loob. Yun, di ba? Huwag yung nang pabugahan ng hangin. Yan. Yun lang yung advice ko, huwag yung nang pabugahan. Ayahan nyo siyang tumulo. So, balik natin mamaya yan kapag wala nang tulo. So, i-mix muna natin yung gear oil natin at saka nanomoly. So, kung nakikita nyo, yun, ito yung gear oil natin. Na lumusong naman tayo sa baha, pero siguro yung baha hindi naman ganun kalalim talaga. O hindi masyadong napasok naman, yun. Tutusin, napakalinaw pa. Nga lang, kailangan rin natin magpalit kasi gusto ko rin itong itry yung nanomoly natin. So, yan na. So, yan. Lagyan muna natin yan. So, ito yung gear oil natin. Shell Advance din yan. Scooter gear oil. Tapos, ito yung isang bote natin ng nanomoly. So, ano lang yan, 1 cup lang yan. 1 cup ng nanomoly. Ayan. So, 1 cup of nanomoly. Isalin natin yun. Ganun lang kalinaw yung nanomoly. Tignan nyo. Kita nyo ba? Ganyan lang kalinaw. Bale, okay na yung tumulo na siya. So, balik lang natin itong yung drain plug. Mahaba-haba yan. So, huwag nyo kalimutan yung washer. May washer po yan. Yan. So, balik na natin yan para makapaglagay na tayo. So, hand tight lang muna. Yan. Balik lang natin yan. Yan. Tapos, medyo nahirapan tayo sa hirap kasi isalin ng nanomoly dito sa gear oil natin. So, dapat meron ko yung syringe. So, hinahanap ko yung syringe ko, hindi ko makita. So, ito, may washer na to. So, ay, natapon pa. Tapon yung nanomoly natin. So, ano lang natin, clockwise yan. Saktong-sakto lang. Higpit, baka ma-loose thread naman. Yan, hand tight lang. Yan. Yan, washer naman na yan. Tapos, yan, isa pa, konti pa. Double check. Yan, sakto yan. Tapos, unahin muna natin lagay to. Yan. Shell Advance Scooter Gear Oil. Yan, 15W40. Yes. So, lagyan na natin yan. So, ubusin natin to. Okay lang naman na may tumulo. Oops. Aha. So, ang gagawin natin kasi wala nga tayong syringe. Ito yung papahigop natin. ng nanomoly natin. Sige, masok. So, kailangan yung drain plug nyo, balik nyo na. Para hindi siya yun. Masayang, di ba? Wala na ba? Yan. So, bali ang technique, yun, natapon na nga to. So, ito, pasipsipan natin to. Yan. Ano pa ba? Yan. So, pasipsipan na lang natin. Kasi nga, may natapon sa natin. May natapon konti dito sa gear oil natin. So, ang gagawin natin, sisipsipin naman niya yan. 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 So, lagyan na natin tatlong cup kasi may natapon kanina. Yun, kita nyo ba? Hinigop niya. Yun, kita nyo? Oh, di ba? Easy. O, ganun lang yun. So, lagyan ulit natin. Suksukli natin. Tulugin lang natin. Oh, parang apaw na. Parang sobra na, ha? Yan. Oh. Pero isa pa. Isa pang nanomoly. Oops. Yan. Oh, last na. Last na to. Yan. Kasi yung ibang nanomoly lagyan natin sa engine oil ng sasakyan. Oh, yan.
Kita nyo naman, sinipsip. So, yan. Buti naisip natin ganito gawin. Walang syringe eh. Dito na makita. Alright. Meron pa. Ganyan. So, last. Yun. Panalo. So, after nyan, balikan natin tong nalagay na natin, di ba? Siyempre, balikan natin to. Malinis naman yan. Yan. Yan, balikan natin to. Siyempre, clockwise na yan. Clockwise. At saka yung gear oil at saka engine oil natin, gagamitin natin yan sa differential ng sasakyan natin, maglilinis tayo. Yan, linisin natin yan. So, clockwise lang. So, yan. So, hand tight. Huwag naman sobra kasi baka malusred nga. Problema. Yeah. That's it, folks. We're done. Alright. So, meron pa natira. Pang engine oil natin to. Mag-change oil din tayo ng engine eh. Ng car engine oil. Alright. So, yun pala. Nag-change oil tayo ng... After natin ng Ineos, nag-change oil tayo. Masyadong bata pa nga to eh. Parang wala pa 1,000. Change oil na natin. So, 3,814. Yung, ano natin, yung odometer natin. So, masyadong bata pa. Pero nakita nyo naman yung sa, ano niya, sa engine oil filter, ang dumi na. Diba? Ganun kadumi. Kaya dapat, every change oil talaga, pinapalitan yung ano, pinapalitan o nililinis yung engine filter natin. So, nakita nyo naman ang dumi. First time kong buksan yun eh. Kasi nung sa kasa hindi naman binuksan yun. So, binuksan ko ngayon, batang-bata, wala pa 4,000, ang dumi na. Kasi yung mga metal to metal na dun sa engine natin, siyempre mga swarf na ano, nagkakaskasan. So, yun na yun. Pero ang dumi, diba? So, kailangan, lagi natin, every change oil, linisin natin yung engine filter natin. So, batang-bata. So, testing na natin to. Alright. So, yun o. Nano-moly lang ang malakas. Yeah, nano-moly. Yeah. So, katapos na natin i-test ride natin. Tapos lang. So, initial review. Siyempre, normal naman yun. Bagong change oil, bagong gear oil. So, siyempre, mas titipid siya sa gasolina, siyempre. Tsaka yung X7 is fuel economy yun eh. Mas matipid to. And of course, gawa rin ng nano-moly. Sigurado, mas titipid pa siya lalo. So, ang ingay, naka-side center stand tayo. So, kung naririnig yung naka-center stand tayo, may vibration. May vibration naman, pero hindi siya ganoon kalakas yung vibration. Hindi naman siya ganoon kalakas. Ano lang, hindi katulad dati na talagang yung side mirror mo, talagang grabe yung vibration. Ito, hindi masyado, napansin ko. Yan, may vibration pero hindi ganoon. So, yung tunog, ayan, naririnig yun naman. Mas tahimik. Ayan. So, okay naman yung change oil natin. So, observe pa natin kung ano yung takbuhan. Siyempre, combination ng magandang engine oil nyo. Siyempre, Shell Advance naman yan. So, basta Shell, maganda naman talaga yan. So, what more kung yung mas magandang oil pa yung gamitin nyo. So, more less vibration, fuel efficient. Mas maganda sa engine, mas malinis, di ba? Yung friction niya sa engine and gearing natin sa gearbox, mas okay. So, yun lang yung review natin. So, okay siya. Alright, so sana may natutunan kayo. Ride safe, drive safe. God bless and peace out.